Hello, hi mga nay! For today's video, pupunta kami ng ospital. Pero bago ang araw na to, update ko lang kayo kung ano yung mga nangyari ng mga nakaraang araw. Bago tong araw na to, meron nga nakaschedule na graduation pictorial si Kuya Von. At nung araw rin na yon, doon na siya nagrereklamo na makatinga daw yung kanyang palad. Pero umattend nga muna kami ng pictorial bago ko nga siya ipa-check up. Kinder nga pala si Kuya Von at hindi ko pa nga alam kung meron nga silang moving up ceremony. Pero at least meron na nga silang pictorial at meron na nga memorabilia ng pagiging kinder nila. Ito nga rin yung inaabangan ko bilang isang nanay. Kasi nga gusto ko bawat milestone nila nakikita ko. Buti na nga lang kahit papano meron kaming pangtustos ni Bossing para sa ganitong mga kaganapan. At least hindi na katulad noon na hindi namin malaman kung saan kami hahagilap ng panggastos namin. After ng pictorial, binalak nga namin magpunta sa pedya. Yun nga lang, wala nga kami mahagilap na pedya. Pagka-uwi namin, nagreklamo na nga rin si Bunso na makati na rin yung kanyang kamay. At masakit na rin yung kanyang lalamunan, kaya sinama ko na nga rin siya sa pagpapacheck up. Yun nga lang, wala nga daw pong available na pedya nung araw na to, kaya naman hindi ko nga malaman kung saan ako pupunta. Dahil napuntahan ko na nga yun, dalawang kilalang pedya dito sa amin, pero hindi nga po sila available for today's video. Kaya naman napagdesisyonan ko ang kinabukasan na dalhin na nga lang sila sa may hospital. At isinama ko na nga rin si Kuya Vild para kako isahang lakad na. Hindi ko na nga rin siya pinapasok at pina-excuse ko na nga lang sa teacher. Matagal ko na rin kasi napapansin na hindi nawawala yung plema ni Kuya Vild. Noon kasi nung 2 years old siya, sinabihan nga ako sa ospital na yung sakit niyang pag-ubo-ubo at hindi mawala-walang plema, baka maging dahilan at maging sanhi ng pagkakaroon niya ng acute bronchitis. Inaalala ko na baka hanggang ngayon magtutuloy ngayon kaya ipapacheck up ko na nga rin siya. Kasi gabi-gabi na lang, pag matutulog na siya, lagi nga siyang inuubo at hindi nga mawala-wala yung kanyang plema. Kaya sabi ko, isama ko na nga rin siya dito para at least kahit papano mabigyan nga siya ng gamot. Pagdating nga namin dito, yung dalawa ko wala nga silang patient card. Kaya naman, nagantay pa kami para mabigyan sila ng patient card. Si Bunso, meron na siyang patient card dito dahil nga doon sa pumutok niya noo. At hindi naman nasayang yung pagpunta namin dito dahil kahit papano, na-check up nga sila kahit walang pedya. Laking pasalamat ko talaga na tinanggap kami at binigyan ng gamot dahil kawawa naman yung mga bagets at hindi na nga makakain ng maayos dahil masakit na rin yung kanilang lalamunan. At nung nabigay na nga yung records namin, kinuhanan na nga rin sila ng timbang at temperature. At ang una nga nilang tinanong si Kuya Vil. At narequestan nga siya na kung pwede magpa-x-ray para makita nga kung marami siyang plema. At dahil doon, ako nga kabado malala dahil ang dala-dala kong pera pababa dito 500 pesos nga lang. Buti na nga lang umabot at may natira pa kaming pampamasahe. Sunod naman na in-inspection itong dalawang bulinggit at pati nga sa may loob ng bibig nila meron nga silang mga sugat. At ang hinala nga nila hand, foot and mouth disease nga ang meron sila. At pagkatapos kami makuhanan ng information ng nurse, pinag-antay nga muna kami sa labas. Pero ang sabi ko magpapa-x-ray nga muna kami para hindi masayang yung oras sa kakaantay. Pagkatapos nga naming makuha itong plaka ng x-ray, dumiretso nga kami at nagantay dito sa may doktor. Binigyan nga lang kami dito ng reseta ng mga gamot na dapat ipainom at dapat bilihin. At nung matapos na umuwi na nga rin kami agad. Naglakad na nga lang kami papuntang terminal dahil naubusan na nga kami ng pamasahe sa tricycle. At sasakto na nga lang tong baryang daladala ko para pagsakay namin ng bus pag uwi. Bago kami umuwi, dumaan nga muna ako kay Bossing para kunin yung kanyang in-advance para pambili namin ng gamot. Alam nyo ba mga nay, habang hawak-hawak ko yung pera na yun, pinagdadasal ko talaga na sana magkasya yung pera para sa lahat ng gamot na nakareseta. At awa naman, laking pasalamat ko na nagkasya nga siya. Yun nga lang, pag uwi namin, sakto na lang din pamasahe yung laman ng wallet ko. At pagka uwi, kumain nga lang kami at pinainom ko na nga rin sila agad ng gamot para naman umepekto rin agad.
At dito ko nga po muna tinatapos tong video na to mga nay. Nag-update lang ako ng latest happenings sa aming buhay. Alam nyo naman yung mga post ko at mga uploads ko and mga late uploads ngayon. At maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Hanggang sa susunod na video po. Salamat sa panonood.